Nagkaroon man ng ilang aberya, naging mainit ang protesta ng mga aktivista sa Maynila. Yan ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve live mula sa Recto Avenue. Andrea, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pinky, dito sana sa Menjola ang tuloy ng grupong bayan matapos na pagbawalang magprograma sa Luneta. Hinarang sila ng pulisya sa bahagi ng San Sebastian sa Recto Avenue at maliban pa dyan ay hindi na rin sila tuluyang nakapagprograma dahil sa technical problem. Yan ang sigaw ng grupong bayan sa kanilang pagmarcha papalapit sa tarangkahan ng Malacanang. Pero bago pa man nakaabot doon, ang naghihintay sa kanila, barikada ng pulisya na naglabas na rin ang kanilang green nets para raw ipangharang sa posibleng ipambato sa kanila ng mga rallyista. Ang mga pinuno naman ng bayan agad na kinausap ng mga negotiator mula sa PNP. Gaya ng nakagawian, pinayagan silang magprograma pero hanggang doon lang. Pero para sa bayan, overkill ang deployment ng PNP. Parang paranoid ang presidente, praning sa takot, sobrang takot sa taong bayan na naniningil. Pero kung wala kang tinatago, kung wala kang krimen na ginawa, dapat wala kang takot na humarap sa taong bayan. Tuluyan na ring hindi nakapagprograma ang grupo matapos na magkaroon ng technical problem sa kanilang equipment. Pero sa kabila niyan ay naiparating pa rin ito ang kanilang mga hinaing laban sa malawakang korupsyon sa flood control. Pag ito kaya na asikasuhin, pero yung flood control project di nila kaya. Tapos puro sila pangako, may mananagot daw, may ikukulong. Pero pasensya sa word ko, hanggang ngayon wala pa ding nakukulong. Winasak din ng grupo ang hinanda nilang effigy, ang two-headed crocodile na may mga mukha nina President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pareho raw kasi silang nasasangkot sa korupsyon. Sa kabila ng mga aberya at anilay pananabutahe, matagumpay pa rin daw ang kanilang isinagawang rally. Natumbok pa rin daw nila sa Pangulo ang kanilang mga panawagan. After this po, babantayan natin yung BICAM ng budget, yung approval ng 2026 budget. Yung panawagan na dapat investigahan si Marcos Jr. Umabot hanggang Malacanang yung investigation. Magtutuloy-tuloy din daw ang kanilang protesta hanggang mapanagot ang malalaking taong nasa likod ng anomalya sa flood control. Maliban sa bayan, sumubok din ang iba pang grupo na tumungo sa Mendiola. Kabilang na riyan ang Sulu for BBM at labor group na Manlaban. Nakapagprograma sila pero hanggang sa bahagi lang din ng San Sebastian sa Recto Avenue. Pinky, sa panig ng pulisya, tanggap daw nila yung mga kritisismo ng grupo tungkol sa kanilang deployment. Ayon kay Manila Police spokesperson Major Philip Ines, hindi raw kasi sila pwedeng maging complacent sa kanilang deployment pagdating sa pagbibigay seguridad sa publiko. Hindi lang daw sa bayan, kundi pati na rin sa mga nagsisilbi sa bayan. Pinky. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ang live mula sa Recto Avenue.